Ganyan, inangat. Yan ang traditional way na pag nakita nyo yung kalsada, yung ground, halos mapudpud na dahil sa asin. Yan, yung mga bato na yan. Yan traditional na ginagamit pandagan para mapitpit yung mga nandito. Yan po, so ngayon po nandito tayo sa Lingayen. Dito talaga sa lugar na traditional na ginagawa yung mga bagong. Yan ang Lingayen bagong. Talagang first class, ito yung bayan ng Pinmaloy, Pangasinan. So ayan na yung ano. Ito, yung plaza niya. Yan. Yan ang rotonda. Lumang-luma oh. O, diba? Tanapan ng lumang-luma na. Luma na siya na mini-maintain nila, na renovate. So, kailangan kasi yan. Kailangan tayo na magkaroon ng batas dito niya katulad sa Czech Republic, no? Na may batas doon. Bawal mong gibayin ng isang establishment to katulad niyan. Wow! Yan, lumang bahay yun. Katakot-takot na question yan. Bakit mo anuhin yan? Iconic yan. Nakilala yung bansa na yan dahil sa mga buildings na yan. Patawag heritage ba? Heritage yun. Kasama na sa heritage yun. So, yun na nga po, no? Papunta na tayo sa content natin. Maglilingay na tayo. Malapit. Oh, yan na, malapit na. Yan na, mga Sash Factory na naman. Tataka ako, bakit nga pala Sash Factory ang tawag? Sash ba? Oh, ano yung Sash? Ganon? Or, ano ba yun? Yung Furniture yan eh, oh. Furniture. Wood factory. Wood saan ba nanggaling yung pangalang Sash? Yun ang hindi ko alam. Woodworks dapat yan eh. Furniture. Ganon ang binano niya. Furniture shop. Woodworks. Ganon. Oh, pero bakit Sash Factory nga pala tawag? Dami oh. Yan ang mga Filipino design. Yan ang masarap i-encourage yan sa import. Belya kaya biyak. Ang dami mga furniture dito. Shop. Yan o, welcome Lingayen. Welcome Lingayen. Nakarating din po tayo. Nakarating tayo. Ito na. Papunta na tayo doon. Okay, mga tracking ni puti oh. Ayan oh. 4HF1. Yo, boy. Alam na alam. Oh, yan oh. Pinag-present pa. Nag-iba na. Heritage po yan. Historical yan. Sayang naman. Hindi na preserve. Ilang taon yung mga kahoy niyan, no? Oo. Yes, yung Lingayen brand. Lingayen chapter. Sa ating Main main content. content, Yan na. Malapit na. maamoy na natin yung mababangong bagoong, yung mga swimming pool ng Wow, mga wow, bagoong. wow. Inaano ko talaga, inaasam-asam ko, nasa abroad pa ako na makontent yan. Oh, ang bangus dito mo, mga Ayun, amoy mo na ba? Yan na. Uy, inasin! Naamoy. Ang pula. Oh. Ikas mo man. Ito man ay, amoy angop to. Amoy ng inasin. Nandito na tayo sa E-Mart Bagoong. Okay, baba mo na, Nay. Dito na kami, na-unload na yung dala-dala naming mga container. Pasok kami. At nasaan si puti? Ito no, dito tayo ngayon sa pabrika ng bagoong. Ito kung paano nila kinukultog to.
Dito tayo puti, ikot tayo dito. Oh, bango, tanggal ako ng mask. Wow, yan ang traditional way na paggawa ng bagoong. Yan, fermentation yan. May katumbas to sa Japan, pero sa kanila, ibang-iba yung pagkakagawa nila kasi puro na sila, may mga kawayan na barrel. Ito yung talagang tao na niya, tapos dinadaganan niya yan. Ayun na magpipit-pit dyan yung bato na yan. Dadagan na ng parang yero yun, yung parang anong pampit-pit. Yung papag na yun, dadagan dyan, tapos lalagyan ng bato hanggang buwaba na buwaba. Tapos yung patis niyang umiibabaw. Yung sa ilalim, yun yung nagiging ano na, bagong na. Yan, parang yan. Ayan na siya. Yan, kumbaga, ano na to eh, parang fish sauce na to eh. Yan, patis na yan. Yan. Yan yung patis ng bagoong. Sa ano? Sa Texas? Daling. Yan po ganyan kalalim yan. Ganyan siya kalalim. Ayun nga pala. Bigay mo na lang dito kay Harap. Ang buong yan. 6 halos 10 feet. Yan yung mga bato na pinangbibiin. Yan, tapos pipit-pitin siya. Yun yung pang binabagsak. Ayan eh, parang ganyan. Inangat. Yan ang traditional way na pag nakita nyo yung kalsada, yung ground, halos mapudpud na dahil sa asin. Yan, yung mga bato na yan. Yung traditional na ginagamit pandagan para mapitpit yung mga nandito. Yan po. So, ngayon po, nandito tayo sa Lingayen. Dito talaga sa lugar na traditional na ginagawa yung mga bagong. Yung ang Lingayen bagong. Talagang first class. Ito yung nabibili nyo sa abroad ng mga nakabote na dito nang gagaling yun. Lingayen bagong. Yan siya. So, may dala-dala akong mangga. Pinausaw ko sa ano. Dapat may ganun tayo eh. Yan, mga tipak-tipak yan, rock salt yan. Yun yan, no? Rock salt yan, rock salt. Healthy pa nga yan eh. Healthy yan, galing talaga sa dagat yan. Healthy yan. Yan. Asin yan, rock salt. Healthy to, katumbas nito yung Himalayan salt. Yan, patis na yan, yung nasa ibabaw niya. Tapos yung nasa ilalim niya, parang ganito, mga kapot-pot. Mga kasambahay, mga katatay, ganito. Yan. Yan yung pipit-pitin yan. Yung umiibabaw na to, ito na yung patis. Yun yung fish sauce sa English. Tapos bibi niya, naangat yung patis. Yung sa ilalim niya, yun na yung bagoong. Nadudurog na siya through fermentation. Hindi ko alam kung ilang gaano katagal. Oo, yun. Yan. So, yung iba na yan, kinuha na. Ito pa. Yan, yung mga unang-una, sa tapayan pa nilalagay. Pero alam ko, first class yan eh. Diyan inaano yung dilis. Diyan nilalagay yung dilis. Yan. Marami nang pinitayan. Marami nang pinitayan. Yung ano na ito. Pero yan talaga. Kahit yung super special ata dito, yung pudilis. Pero ngayon, siyempre, naging mass produce na ang ginagawa nila. Diyan na nila nilalagay. Swimming pool. Sa swimming pool. 6 feet ata ang ano nito. Hindi na. Yan na. Yan, traditional. Yan, bagoong po yan na natuyo. Yan, bagoong na natuyo yan. Sarap yan. Uy. Talagang kahit anong hawakan mo rito. Halo-halo na yan. Together forever. Yung special na anchovies na na dilis yan. Yan ang traditional way. Bango. See? Mga kapot-pot, mga kabrad. Ang bango. Mga katatay dyan, ka-OFW, ang bango po. Parang masarap pa eh. May mangga, no? Oo, kung may mangga ka, nung maliit ako, pupunta kami rito. Ay, sawang ko ng mangga. Ayun, may mga aso, di sanay sa ingay ng vlogger, oh.
Wala nga. Kaya nga yung mga bacteria, disease carrier ng mga insect, hindi sila nakapasok dito eh. Tinataboy sila. Di ba nga ano Kasi nga? parang yung dead city kung walang Diba? living organism Oo. sa dead city. Diba? So, Di ba nga ang mummified, ang nagpe-preserve sa kanya asin. Hindi po ano yan ha. Wikipedia, search niyo po. Ayan. Ayan na. Papakita ko safe talaga nakainin yan. Mga kapot-pot dahil sa asin niya. Lahat na purified na yan. Ayan, patis po yan. Wow. ilang months na siya. Hindi ako nagkakamali, mga nasa 3 to 4 months na yan. Hindi ako nagkakamali. Tatanong natin sa kanila yan. Hindi ko alam kung paano basihan nila. Ayun o, nanguha sila ng patis. Hindi natin paano yun. Ganda. Wala na. Ayan, pa isa. Hindi, bagong pa rin yan. Ito yung mga pang ready to ano na to. Ready to benta na siya. Alam mo, may crop siya yun. Frappe. Basta may mga bula-bula na yan, ready to benta na yan. Ang sarap na niya. Yan, patis. Yan ang patis. Yan po yung patis na natural. Ito Hindi yung bangka oh. Oo, hindi yan yung patis na ginagawa doon sa nabotas. Nagbebenta po kami ng mga bote ron dati, mga putput. Alam na alam ko yun. Ito po talagang natural siya. Natural na lumabas yung patis sa isda. Ayan tayo. Oh, tabi ka puti. Okay. Ayun, nangunguha si auntie na ano. Yun po, sinecheck nila yung patis na ano. Namimili siya. Depende sa amoy kung alin yung mas babango. Oh, yun na. Ilang feet po yan? Gaano kalalim? Mga 10 feet. Siguro. Wag. Ayan ang tatang ng sample. Yung patis, kukuha na, yun po yung kukuha na ng patis. Ayan ang patis. Kuya ng testing yung bibili namin ng patis. Yun yung pag-test nila. Tinitingnan sa kulay ata. Sa kulay. Pero ito ready na po ito. Ready for benta na yan. Yan, ready na yan. Yan ang traditional way na true fermentation. Business. Ayan, busy si ante, namimili yung mga bibili niya. Ayun. Ayan. Sa amoy po tinitingnan talaga. Sa amoy. Sa kulay, sa amoy. Ayan. Sa lasa. Yun. Expert lang po nakakaalam yan kung alin talaga yung class ng patis na dapat nila ibenta. For ilang taon na? Ilang taon niya na ginagawa? Business na yan? 4 decades. 4 decades na. 40 years. Hindi pa ma-expert yan. Ayan, sa amoy, sa kulay. Sa kulay. Ito si vlogger. Ako nga titikman ko nga Kanina pa ako tikim ng tikim Sarap. Ang sarap, pwede ng ulam. Ito. Tinikman ko na to. Ano, mas Mas masarap. Mas masarap to. Wala bang kanin? Pwede ng ulam. Ang sarap. Ayan, ang mga sante. ano naman ang Tinikman niya.
titikman mo. Ano? Hindi siya kukuha. Tinitignan mo ba kung O yung kulay, yung kulay. O yan, dyan, binabasihan din yan. Yan yung quality check din. Yeah, quality check by expert. Oh, yan o. Inaamoy mo na, amoyin mo. Expert ang nakakaano Oh, yun, yan. oo, Yan, di ba? yan, yan, yan. Alawayan mo yan, di ba? Ang sarap. Ano nakita mo, may ano ba? Pero yan po, Prop. napakataas na klase ng bagong yan. Dilis to ante, di ba? Oh, yan. Yan na yan yung mga pang-import. Yan na yun. Pang-export pala, pang-export. Sorry. Pang-export. Yan na yan. Oh, by number. So, mga nandiyan sa OFW sa Middle East, yung binibili natin sa tindahan ng mga nakabote, Lingayen, Pangasinan, na mapupango. Ito po yun. Yan yun. Yan yung traditional way ng paggawa nila. Diba? Oh. Kasi yung konting pait yun yung inaano ko. Yung isa puro matabang pa siya. Matabang pa, hindi pa laon. Yun, hindi pa laon yung isa. Yung pa po isang trivia rito, tataka ka, puro kahoy siya. Puro kahoy. Wala kang makikitang bakal dito. Yun lang yung yero. Yung malamang yero na yan, aluminum pa yan. Kasi pag bakal yung mga trusses na yan, dahil sa salt tong produkto nila, ito nga stainless yung alulod eh. Yan. Tingnan niyo po. Stainless yan yung alulod. Kasi pag bakal lahat yan, kahit anong ilagay mo na anti-rust, sisiksik ang asin dyan. Dahil ang main content ng bagoong is asin, kakainin niya ng kalawang yan, yung mga trusses na yan, magigiba itong lugar na to. Kaya kung mapapansin yung mga matitigas na ano yan, nakahoy yan, yung ginamit dito. Ayan na nga pinapitan na siya ng asin. Ang asin yan. Asin. Kaya hindi pwede bakal dito, kakainin ng kalawang yan. Yan nga, na aluminum yan ante, yung yero niya. Tsaka stainless yung alulod Kakainin ng ano yan. Galing. Ayan. Yan yung mga pang-export. Hindi ko lang bossing ha. Iba-vlog lang natin. Yung traditional, ayan. Baling ginagawa, pinifilter yan. Yan yung pang-export talaga. Uy, sarap. Kita nyo yan yung pinibenta sa UAE ng isang bote ng ketchup is ang bango. Yan ang pang-export. Kita nyo traditional way. Yung pang traditional yan, mano-mano, hindi machine, hindi kung ano ng mga processing sa processing plant katulad sa labotas. Yan traditional diba? Kulambo with a touch of ano tawag dyan? Ano yung tiyaga sa English? Perseverance. Patience. Yan, mano-mano po yan. Diba kuya? Maghapon yan ang ginagawa nila. Kaya ganyan po, kaya magtataka kayo, mahal yung bagoong, mahal yung langgaing bagoong kasi pag-process. Traditional po kasi yan. Hindi yan yung katulad na bibili dun sa... What? Yan. Yan siya. Pero kung traditional, ang bango. Makita yung mga kapot-pot, mga kasambahay, kahit W, pwede kang magdala ng mga sausaw mo dyan. Nung maliit ako, tumatang ko ito, may dalawang singkama, sinasawsaw ko dyan. Yan, makapakusaw, walay kuting kuting. Ayun na, sinasalinan na po yung mga container namin ng patis. So ayan na po yung mga export. Naka-ready na siya for export yan. Ito na yung nabibili namin sa Dubai, sa Qatar.
Nakakarga na ang bagoong namin. Ano siya? Nakakarga na siya. At nagkakarga din ang hangin si Puti. Ayan. Si Best Truck nagkakarga rin ng hangin habang nagkakarga ng bagoong dito. Sinasalansan na po. Alam nila yung kamada niya. Saulado na nila. Ayun, mga kamador. Hindi mo kailangang mag-aral sa mga mataas na paaralan para mapag-aralan yung pagkamada, mga kaputput. Instinct po yan. Gurami. Local fish dito sa Lingayen. Hindi na sila nag-ano. See? Sarap yan, pinirito lang, no? Kakabalog lang. Magkano yan? Kakabalog. Ewan kung paano per kilo. Libre na yan. Sarap yan, galing, oh. Fresh from ano yan. Fresh from fish pan. Oh, hinuli lang mano-mano. Nagpunta ko na mamaya. Babalik ako. Yung bentahan dito, pag nakahuli sila sa ispan nila o sa ilog, direkta benta kaagad. Okay na kami. Kami sisipat na. Ito na po tayo sa Pasig River. Malinis na po siya ngayon, mga kabayan, ano. So, lumipat na rin po siya ng pwesto. Ayan, mga brother. Ang ganda. At dito, ang ganda.